Yon mga kaibon ha, tandaan nyo ha, pagdating sa bird show, naku napaka-critical naman ng mga responsibilidad nitong mga taong to. Andito po tayo sa class Central Luzon Avian Society of the Philippines Open Invitational Bird Show sa SM Pulilan. Andito po si Richard Tupil ha, Mr. Richard Tupil naman ha, isa sa mga judge. At nako, kailangan natin humingi dito ng mga tips at kailangan natin malaman kung ano tumatakbo sa isip ng mga judges eh. Ito lagi yung madalas sisisihin ng mga sumasali. Eh, hindi nila alam, napakahirap ng trabahong to. Sa totoo lang. Mr. Richard Tupil isa sa mga judge. Richard. Gusto ko lang malaman, no? Madalas, syempre mas marami natatalo. Yes, sir. Syempre naman. Mas marami yung nagsasabing, parang si Richard yata yung judge na parang hindi nagustuhan yung ibong ko Ay, kailangan mapaliwanag yan, sa totoo lang. Yes. Ay, ayaw naman natin nga. Ako alam ko gaano kahirap ang trabaho ng judge. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataong i-explain ng sarili nyo. Okay, Richard, ano ba ang pwede mo sabihin sa mga ganyan? Karamihan kasi ng tanong ng mga nagbe-bird show is bakit hindi na natin ibon ko. Tama. During first round, namimili kami ng ibon as a finalist. So 1/3 ng total entry ng category na yun. So during first round, allowed kami na magsundot ng ibon para yung mga hindi nagpe-perch, mag-perch. So binibigyan namin ng Okay, sundot-sundot para mag-perch. Sundot namin. Okay, but darating tayo sa second round. Yung second round, wala na kaming sundot. So baka during second round, yung ibon nila hindi nag-perch. Correct. So hindi namin sila pwedeng i-judge pagka hindi nag-perch yung ibon. Yun. So timing din pala talaga. Sir, eh. Kasi first round nyo lang susundutin eh. More on nasa conditioning na tayo. Kasi pag condition, may nagpe-perch. Yes, sir. Ayun naman mga kaibon, kaya sinasabi ko sa inyo, siyempre sa atin lahat, basta ibon natin maganda eh. Pero yun nga, buti na ipaliwanag to ni Mr. Richard Tupil, no? Yung pangalawang round, hindi na nila susundutin. So kung ano na lang yung mag-perch, yun na lang talaga makikita. At doon lumalabas ang kondisyon, tama ba? Doon, sir, lumalabas yung kondisyon ng ibon. Pag parating na tayo sa category and then pagpili ng message show. May sinasabi silang mga fault. Ano ba yung kadalasang matinding fault? Yung parang kumbaga disadvantage sa ibon. Per ibon kasi, per category ng ibon, iba't ibang ibon, iba't ibang fault. Okay. So, major fault natin is crosswing. Nagko-cross yung pakpak, yung dulo ng flight feather. Yes, sir. So fault yun yung crosswing, okay? Yung isa sa mga major fault natin. Aha. So, karamihan dito sa bird show, although hindi ka man magbe-bird show kung alam mo hindi maganda yung ibon mo, di ba? Okay. So, minsan, during biyahe, na-stress yung ibon. Yung iba, na dumudumi yung ibon eh. Tama naman, no? Sa layo nung galing ka pang Batangas, pupunta ka ng Bulacan. So yun, dapat medyo, teka, naalala ko lang, may nakita ako mga cage doon na parang bagong-bagong, ganda eh. Kailangan ba malinis talaga at bagong pintura, tama ba? Actually, yung part ng presentation kasi yun eh. Yung bird cage natin. So, mas maganda, mas malinis, mas presentable, mas maganda tignan. May impact sa mata, no? May impact din naman. Bukod sa majority ibon talaga yung tinitingnan. Correct naman, no? Kaya mga kaibon, binibigyan niya tayo ng tip ngayon. Pointing system, tama, di ba? Yes, pointing system. Oo, so sa pointing system, ano naman ang parang tinitingnan mong malaking points, positive points para sa mga ibon? Well, during pili na tayo ng kanina, nasa finalist, Okay? category, and then sa bird show na tayo ngayon. Nasa pagpili ng best in show. So pagpili ng best in show, kino-consider namin yan, lahat magaganda. Kasi category sila, best in category yan. Magkakatalo na lang yan sa kondisyon ng ibon. Tama naman, no? Kondisyon talaga, no? Kung may fault yan, let's say napili ng isang judge si ganito, si Parakeet, may isang napili si Lovebirds 1, may isang napili na Kakatail. Iko-contest namin yan kung sino yung bawat fault ng ibon, sasabihin namin. So, dun magkakaroon kami ng idea kung sino si number 1, number 2, and number 3, and then best in show. So far, yung mga nagbe-best in show, konting-konting lang yung yun. Pagkakalamang sa isa't isa. Pero majority na napipili namin pagdating ng best in show is yung conditioning talaga. Major fault ba yung Parang natanggalan na isang kuko, major fault ba yung Napipili namin yun eh. Kara nung iba, akala nung iba kasi tanggal yung kuko. Magkaiba yung
tanggal yung kuko, so napudpud lang yung kuko. So medyo pudpud lang, kinoconsider pa namin yun. Pero pagdating ng decision, hindi na namin pinalalampas. Kumbaga, pwede mag second, third yun. Yes, pwede. Hindi porkit may putol na kuko, yun na kagad, talo na kagad. Paano pagka hindi sinasadya, nagkulang o nalaglagan ng isang isang pakpak? Yun ang problema kasi during pag-judge namin, kung ano yung nakapresent sa amin ng ibon, that time, yun yung present namin. Yun yung pinipili namin. Sabagay, kung kondisyon, hindi naman basta-basta matatanggalan ng pakpak yun, Magkakondisyon. Ibig sabihin, pag nalaglagan siya ng ibon, is either sa biyahe, stress na isa sa mga factor din yun. Ako sa ang tingin ko, parang itong bird show, parang ito yung great equalizer kasi hindi mo naman kailangan mamahaling ibon, yung mga mamahaling mutation, di ba? Sa bird show, sir, hindi naman pamahalang din ang ibon. Lalo na way back 10 years ago, wala ka nang makikitang mahal na ibon. Buti ngayon, sir, meron yung magaganda na medyo mahal. Let's say, yung mga Aqua B1, meron na. So, yung mga opaline na verso, meron na. Yung mga lumalabas na. So, quality pa rin yung ibon ng Pilipinas. Pero hindi kasama sa actually yun, yung color mutation, hindi naman kasama actually sa talagang sa binabasihan nyo. May category kasi, sir. At sa kanyang category, di ba? Category. So, may mga fancy tayo na category. Yung ibang bagong mutation, pwede doon ilagay. At kaya nga, kahit na yung parakit mo sabihin natin tigto 200 o yung African Alps 1 mo na tigpa 500, pwedeng manalo. Correct, sir. Tatalunin yung tigo 100,000. Kaya great equalizer siya eh. Correct, sir. Kaya gusto kong sabihin sa mga breeder, lalo na yung mga nagsisimula, sumali kayo sa bird show. Correct, sir. O, diba? Gusto nyo ng bagong kaibigan, punta kayo sa bird Yung show. pa isa, priceless, bagong kaibigan naman. Bilang pagtatapos, anong masasabi mo o advice sa mga bago pa lang sumasali? Advice ko sa bagong sasali sa bird show, tsagaan nyo pa ang pag-aalaga ng ibon, saka keep the passion burning. Keep the passion burning. Doon tayo, magle-level up eh. Let's say, sabihin mo nang hindi ka nanalo ngayon, alamin mo yung mga negative sides mo kung hindi ka nanalo. So next time, alam mo na kung ano yung i-improve mo sa ibon. Improvement, Ayun, mga kaibon, Coming from Mr. Richard Tupil, isa sa mga judge dito sa class, mga kaibon. Huwag kayo maya. Kung gusto nyo ng tip, i-PM nyo si Mr. Richard Tupil. Marami kayo makukuha dito. Kumbaga, consultancy, Pwede po. Ayun, di ba? Okay. Thank you, Mr. Richard Tupil, Salamat. Teka, affiliated ka ba sa mga grupo or independent ka ngayon, o ano ba? Hindi na ako active member ng AKAP. Hindi ka na active member. Kasi nga, kung magja-judge ka, Pero dapat... member ako ng AKAP. Okay. Pero as judge, talagang dapat medyo... Oo. Parang ganon, di ba? Pero dapat tayo. Fair lang lagi yung Correct. Kayo mga kaibon, narinig nyo, malinaw na malinaw. Fairness ang katapat, As Mr. Richard Tupil, isa sa mga judge. Salamat po. Okay.